Unti-unting sumikat ang araw sa ibabaw ng dagat. Dahan-dahang tumama ang mahinang sikat nito sa maliit nilang kubo. Narinig ang tilaok ng manok mula sa kalapit na bahay, kasabay ng mahinang hampas ng alon sa pampang. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Junjun. Tahimik niyang tiningnan ang bubong ng kanilang kubo. Parang sariwa pa rin sa isip niya ang nangyari kagabi, ang mahiwagang himbis at ang kakaibang liwanag. Umupo siya sa banig habang hinihimas ang mga mata. Tahimik pa rin ang paligid. Sa isang sulok ng bahay, nakaupo na si Mang Ruben. Tahimik itong umiinom ng mainit na kape. Nakatingin siya sa dagat mula sa bintana. Mukhang kulang sa tulog ang matanda. Halatang malalim ang iniisip. "Tay," mahina sabi ni Junjun. Napalingon si Mang Ruben sa anak niya. Tahimik lang siyang tumango. "Kagabi po." "Totoo po ba talaga yon?" Sandaling natahimik si Mang Ruben. Parang hirap siyang sagutin ang tanong. "Hindi ko rin alam, anak. Pero alam kong may kakaiba tayong nakita." Napatingin si Junjun sa maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Tahimik itong nakapatong doon. Hindi na ito umiilaw ngayon. Ngunit parang may kakaiba pa rin dito. Tumayo si Mang Ruben at kinuha ang lambat sa sulok. Sinimulan niya itong ayusin. Lumapit si Junjun para tumulong. Tahimik silang naghahanda. Naririnig lang ang tunog ng lubid at lambat habang inaayos nila ito. "Tay, ipapaalam po ba natin ito sa iba?" Biglang huminto si Mang Ruben sa ginagawa niya. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga. "Huwag muna, anak. Mas mabuti nang tayo lang ang nakakaalam." "Bakit po? Kapag nalaman ng ibang tao, baka kung ano pa ang mangyari." Tahimik na nakinig si Junjun. Habang patuloy sa pag-aayos ng lambat, may mga taong sakim at may mga taong hindi marunong matakot. Napatingin muli si Junjun sa kahon. Parang gusto niyang tanungin pa ito. Ngunit nanahimik na lang siya. Ramdam niyang seryoso ang ama niya. Lumipas ang maghapon habang inaayos nila ang bangka at mga gamit. Unti-unting lumakas ang hangin mula sa dagat. Dahan-dahang kumulay kahil ang langit habang papalubog ang araw. Tahimik na itinulak nila ang maliit na pomboat papunta sa tubig. Umugong ang makina ng bangka. Unti-unti silang lumayo sa pampang. Tahimik lang si Junjun habang nakaupo sa unahan ng bangka. Nakatanaw siya sa dagat. "Tay, doon po ba tayo babalik?" Alam agad ni Mang Ruben ang tinutukoy niya. Ang lugar kung saan nila nakita ang liwanag. Mabigat siyang napahinga. Pagkatapos ay umiling. "Hindi muna, anak. Dito na lang tayo sa regular nating pwesto." Tahimik na tumango si Junjun, ngunit halatang kinakabahan pa rin siya. Habang umaandar ang bangka, unti-unting dumilim ang paligid. Isa-isang lumitaw ang mga bituin sa kalangitan. Tahimik ang dagat ngayong gabi. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Ruben ang lambat sa tubig. Sanay na sanay ang galaw niya. Tahimik na tumulong si Junjun. Ngunit mayat-maya siyang napapaliingon sa malayo. Parang natatakot siyang muling makita ang mahiwagang liwanag. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik pa rin ang paligid. Walang kakaibang alon, walang liwanag. Tanging tunog lang ng makina at tubig ang maririnig. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Junjun. Parang normal na muli ang gabi. Ngunit biglang napahinto si Mang Ruben. Parang may napansin siya. Dahan-dahan siyang napatingin sa malayong bahagi ng dagat. Sa gitna ng dilim, may isang maliit na asol na liwanag na muling lumitaw. At habang nakatitig sila rito, unti-unti itong lumalapit sa kanilang bangka.